Previously on Kuz Ryle and Kuz Lucky Channel. Cheers and cheers. Juicy niya. Yun yung una ko napansin. Bukod sa crispy siya talaga. Juicy talaga yung loob niya. 3, 2, 1. Masarap siya. So, Yes, masarap siya. Diretso na tayo susunod. sunod naman tayo. Okay. Let's go, Saan kaya, Dabarcats. saan kaya rin pasunod? Feeling ko malayo eh. Mga 2,000 kilometers from here. Yan, lakad mode na ulit kami. Kasi yung next namin na pupuntahan super layo. As in, super layo. Kasi tatawid lang. Ayun na siya. McDonald's. Hihihi. Excited na? Excited. Let's do this. McDonald's. Full siya din. Full. O yan ah, full ah. Full. Ay, nakalagay full, di ba? Full. Ang galing talaga naman. Papaload sa ano. Mm. May Gcash pa dyan. Wala. Ano yan? Ay, hindi ko eh. Hindi yan. Ano yan? Tawag dito. Diyan ka o-order. Andiyan ba ako? Mm. Kaya, unti ko na i-register yung number ko kanina. O, dito na. Ay, okay. Yay! Uy, in fairness sa manok, dalawa. May thigh part at may leg part. Fairness sa McDo. Oh. Let's Mukhang do it. masarap siya. Mukha siyang crunchy. I know, tsaka malaki. Much malaki. Mukha siyang crunchy. Feeling ko crunchy to. And this is it. Okay. Cheers muna. Cheers muna. Sa McDo. Ito natin. Ano ba ito? Sige. Okay, go. Okay. Alam mo yung ano? Yung lasa ng yung prito sa bahay. Yung ganun lang sa normal. Ako lang ba o nagbago yung ano? Ay, no-offense sa McDo ha, pero yun kasi yung nalalasahan namin today. I don't know why. Kinain ko kasi yung balat. Yung laman. Yung naman, tinan mo, para siyang yung lutong bahay. Di ba? Di ba? Lutong bahay nga. Yung ano sa opinion ko dun sa laman niya, parang wala kang malasahan. What? Lasa ba? Hindi ko nga alam kung ano lang. Parang, Typical na ano lang siya eh. Parang typical na white meat na ano ba yan, yung kumain ka ng tinulang manok. yun nga eh, parang ano sa ano, hindi ko alam kung masabing plant yung lasa niya compared dun sa una namin nakainan. Yung gravy naman niya, medyo strong, maanghang siya. Maanghang siya ha. Yung linamnam niya, hindi siya ganun kalinamnam. Crunchiness, nandun. Pero yung crunchiness niya, parang typical na kanto fried chicken. Yun nga, very bahay. Itira na parang pabahay. Alam mo yung galing ka ng school, break time nyo, lunch, tapos pipila ka sa kantin, Yeah, yung bagong lutong fried chicken. Ito yun. ganito siya. Ito yung nalalasahan namin. Masarap siya pag nilagay mo siya sa gravy. Yung gravy nila, nalalasahan ko.
Ewan ko kung nalalasahan din na iba natin double red. Strong yung white pepper niya. Promise. Ngayon, Nalasahan mo? mas masarap yung ano niya, yung chicken pag sinawsaw Sinawsaw sa gravy. sa gravy. Pero kung kakainin mo lang siya ng Kung chicken- diretso lang, diretso. Typical na typical. Nagulat kami kaya ito po ay pure honest opinion po ha, hindi po kami naninira ha? Kasi ito Iba-iba kasi yung naman nalasahan namin talaga. Kaya nagulat din kami. Yung itsura ng chicken ng McDo, Mm. pag sinerve sa'yo, makakagulat kasi mukhang Malaki. masarap. Malaki. Malaki. Tsaka mukhang masarap talaga. Mm-hmm. So, yun lang. Actually, okay naman siya actually. Nagulat lang kami kasi syempre yung unang dalawa na kinain namin, pagkain kasi namin doon sa mismong chicken, may lasa na Hindi, nag-expect pa ako ng iba. Pero eto naman, pag sinawsaw mo siya sa gravy, andun naman. Yun naman yung ano doon, Yun naman. advantage. Pag sinawsaw mo sa gravy, masarap siya. Napaka-important din talaga yun. Baka yun na nagpapasarap sa kanya. Kailangan siyang isawsaw sa gravy. Kasi kanina yung unang dalawang chicken na tinikman namin, kinain ko talaga ng walang gravy. Tinesting ko ng walang. Kasi doon mo pala makikita kung ano na yun, na masarap na talaga yun. Masarap yung Oo. chicken. Na kahit hindi mo na siya lagyan ng gravy. It's So eto talaga, mukhang ito, mas kailangan yata mas kailangan niya ng gravy para mas sumarap. para mas ma-appreciate mo siya. Ayun lang dapat. Kayo din, itry nyo din. Itry nyo din siya ng walang gravy. Para at least ma-experience nyo din yung sinasabi namin tungkol doon. Or di rin namin alam, baka mamaya sa branch lang na ito, na ganito yung chicken. I don't know. Pero syempre, this is an honest review. So kung ano yung sinerve sa amin, yan yung i-review namin, di ba? Kung ano yung natingin namin panlasa. Yeah, legit reaction naman kami parehas. Sita nyo lang. Kasi kanina tinanong ko ni Lucky kung ano yung reaction ko nung unang bite ko. Actually, iniisip ko kung ano yung madidescribe ko sa unang kagat eh. Wala akong maisip eh. Kasi sinabi nga ni Lucky na parang lutong bahay. Yun na lang Lutong talaga. bahay. Yun na Yun lang kasi talaga yung talaga siya. pinaka-closest dun sa Sa yung nalasahan na. sa nalasa ko. Yun na yun. So, yun nga. So, ang chicken ng McDo, tawag dito, mag-work talaga yung lasa niya pag sinawsaw mo siya sa gravy. So, ayun. Nagdadalo. Actually, nagulat lang talaga kami. Nasali lang tayo dun sa dalawa. Unang dalawa, nasa unang kagat pa lang nung mismong manok, andun na yung lasa. Okay, so ngayon pupunta na kami dun sa huli naming pupuntahan. At feeling ko naman, alam nyo na kung saan kami pupunta. Eto na yun. Ito na yun. Siguro, ito na nga yun. Tingnan natin. Hi. Ayan na nga. Naglalakad na kami ulit para pumunta sa huling destinasyon ng ating kakaining fried chicken. At hint, bida-bida siya. Ito yung ano yun. Laging bida ang ano yun. Bida. Bida, tapos laging masaya. Yes. Abangan kung saan yan. Ayan na nga siya. Bida ang saya. Jollibee. Meron silang honeybee dyan. Honeybee. Tama na. Nakapull na siya. Ayun na. Oh. At ito na nga. Jollibee. Jolly happy ba? Jolly happy. Ready? Ready na. Ready na. And ito na, let's do this. Ito naman, ano naman. Pakpak naman. Wing, no? Wing. Ay. Oh. Totoo ang
bida ang saya. Diba? Wala, iba talagang Jollibee. Yung unang Ano, no? kagat, ninamnam agad yung lalasahan ko. Tsaka alam mo yung ano, yung good thing dito sa Jollibee, dito sa chicken Jollibee, nakakaakit talaga yung amoy. Totoo talaga yung ano nila nilang sarap. Yung amoy pa lang. Yung amoy, alam mo kaagad na chicken ng Jollibee. Pag naamoy mo na yung piniprito, gas yun yung lumalabas dun Wala sa... siyang masyadong ano, maraming kung ano-anong nilagay dun sa panlasa ko. Pero yung... Yung hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano yung recipe na to, no? Sila lang nakakaalam. Mysterious yung lasa niya. Masarap siya. Tsaka yung gravy niya, hindi hindi OA. Iba pa rin talaga yung gravy ng Jollibee. Ewan ko, hindi ko ma-explain eh. Yung lasa ng chicken joy, yung Jollibee. At sabi mo, simple lang siya. Kakaiba siya talaga sa lahat ng compared to other chicken. Hindi ko alam kung bakit. Kung anong magic ng recipe na to. Masarap talaga ng Jollibee. Ano siya eh, yung... Kaya love na love ng mga bata itong chicken ng Jollibee. Kasi yung... Ano ko ba? Ano bang... Naman ko, no? Yung lasa ng gravy ni Davi. Since nung pagkabata ko, ito na yung lasa ng gravy na to. Hindi nagbago. Tsaka meron siyang ano ah. Kung napapansin mo yung lasa niya, meron siyang smoky taste. Yeah. Alam mo yung para siya niluluto sa pugon. Pero hindi naman. Ganun siya. Ba yung nilamnam eh. Ewan ko. Ibang tatak ng Jollibee talaga. Iba yung nilamnam niya. Very simple, very... Pag kinain mo siya, parang sa ano. Parang simple lang siya. Wala siya masyado maraming ano. Palabok or... No, di ba? Wala siyang Yun masyado yun. ganun. Meron lang siyang linamnam, meron siyang sarap, may juiciness, meron nakakaakit na amoy na hindi nakakasawa. Hanapin mo siya. Hanapin Parang mo siya. gano'n, di ba? Yun yung ano ko sa kanya. Sumaya kami. Sumaya kami bigla. Ngayon, ewan ko, mahirap ano hindi, mahirap. Ewan ko kung meron bang nakakagaya ng ganitong klaseng fried chicken. I think parang Jollibee pa lang. Jollibee lang yung alam. Yung ganitong lasa talaga. Siya lang eh. Yung meron ganitong lasa na pag kinain mo, alam mo ng Jollibee. Ganun lang. Simple lang. Simple. Ang sarap. Yan na nga, Dabber Cards, and we're back at masaya kami sa Chicken Joy. Iba yung feeling talaga. Iba para talaga. kaming, alam mo, para kaming Bumalik sa pagkabata. bumalik sa pagkabata. Parang birthday party yung pinuntahan namin ng maliliit. Ganun siya magbigay ng ano. Ang saya. Ng saya. Saya. Kaya nga bida ang saya. Malamang bukas na. Na-save kami ng Jollibee. Diba siya? So ito na nga, Dabber Cards. So mamimili na kami kung sino ang nanalo sa taste buds namin sa best fried chicken na napuntahan namin ngayong araw na. Kaya labas muna tayo dun para dun tayo Hindi natin sa labas mo. bigay ng Honest opinion namin. honest opinion namin sa lahat ng nakainan naming fast food na may fried chicken ngayong araw. Tara! At ito na nga ang aming verdict ngayong araw na ito sa apat na pinuntahan namin. Bali, paano ba ito? Ika-categorize namin siya ng fried chicken lang and fried chicken With gravy. with gravy. Ayan. Okay. So kuya, verdict. Okay. So, ano bang unahin natin yung para sa akin yung pinaka top of the line no? Sa sa panlasa ko lang. When it comes to chicken, I go for Tropical Hut. Uy! Kasi bakit? Tropical Hut? Yung Tropical Hut, yung unang kagat,
pa lang namin noon, same reaction kami ni Lucky. Ewan ko kung hindi naman kami nag-usap kung ano. Basta nagulat kami. Meron siyang panggulat na lasa na hindi ka lang magugulat. Talaga, may enjoy mo yung first bite mo. Talagang meron siyang kakaibang lasa. Bukod doon, yung juiciness niya sa apat na manok na kinain namin, siya yung pinaka-juicy talaga. So, makakain mo siya kahit walang gravy. Yun yung ano ko. Well, nakakatulong din yung gravy sa kanya, yung flavor ng gravy. So, lalo sumasarap. Ngayon naman, ito. When it comes to chicken and gravy, I go for Jollibee. Jollibee. Kasi, yung Jollibee, tsaka yung gravy niya, iisa yung texture nung lasa ng yung kinot doon sa chicken, tsaka yung magic ng gravy. So nagbe-blend talaga siya. Na compatible talaga sila sa isa't isa. Gusto ko nga ipagtay si Jollibee and si Tropical si Tropical Hut eh. Parang ano sila eh, parang Match, sila, no? match na match sila. So parang kumbaga sa laban head to head eh. Yes. Very konting-konti lang talaga. Inch lang yung difference. So, talagang Same with me, ako rin, sa fried chicken. Kung fried chicken lang, Tropical Hut talaga. Kasi mula kagat pa lang namin, tumalsik talaga yung juice ng ano. tsaka di ba, nakakagulat yung lasa niya na Nakagulay parang hindi namin na-expect na ganun yung lasa. Ang actually, ini-expect ko sa Tropical Hut, yung ordinary lang, no? parang okay, fried chicken, ganun. hindi namin na-expect na may ganito palang lasa to nakakaiba. Ang sarap, sobrang masarap siya. Tapos sinabihan ko pa ng gravy, masarap din siya. Pero kung fried chicken and gravy, solid Jollibee pa rin talaga. Kasi, Jollibee. ewan ko kasi, Meron match talaga sila eh. Yung gravy at yung chicken. Yung lasa ng chicken ng Jollibee masarap na. Yung gravy nila masarap din. So pag pinagsama mo, super sarap niya na. Sarap, nakaka-happy talaga. Yung chicken joy talaga. Meron ganun feeling, no? Yung parang, Actually, hindi ko pa nga talagang- nalalasahan. Naaamoy mo pa lang sa labas, alam mo na kaagad na Jollibee yung chicken na yun. Alam niyo yan, di ba? Pag naaamoy mo pa lang sa ventilation ng Jollibee store, alam mo na kaagad na chicken joy yung unang-una mong Yes, makakamoy. yes. Alam mo na agad yun. Yun. Hindi ko alam kung anong recipe ng Jollibee dyan na talagang throughout the years na-maintain nila. Na parang no? Parang imposibleng totoo yun. Parang imposible siyang magaya na. Baka Jollibee lang talaga for exclusive. Kaya, kaya kung pwede nga lang pagtayin talaga, as in magtay talaga, as in Tropical Hut talaga, tsaka yung Jollibee. Yun yung fourth. Grabe. At dito na nagtatapos ang unang episode ng ating food trip with Kuya Israel and Kuya Lucky. And maraming salamat po sa lahat ng mga Dabarkad na nanood ngayong araw na ito. Thank you so much. Salamat po ng marami. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito sa aming channel para maging updated kayo sa mga susunod po naming mga videos. Kaya, this is Lucky Robles. This is Jurel Kiambao. And we're now signing off. Bye! Yee, excited na! Yee! Ay, teka. Parang pamilyar Parang to. familiar sa akin tong Parang nandito. may artista. Oo Hindi ba nga, si ano to? naku. Parang natin. Sino? Si Bamer Moran. Teka nga, tingnan natin. Sino ba to? Parang familiar ka. Pamilyar. Hello po.